Ngayon, pag-uusapan natin kung paano ang isang himala naging simula pala ng isang buong kilusan. Alam nyo, hindi lang to basta kwento ng isang milagro kundi isang masterclass sa komunikasyon. Kung paano ginawang isang napakalakas na mensahe ang isang sandali. Tara, simulan na natin. Okay, so imagine niyo muna yung eksena. Nasa templo tayo ng Jerusalem. Araw-araw, may isang lalaking dinadala doon. Ang buhay niya parang sirang plaka. Paulit-ulit na routine, walang kahit anong pagbabago. At itong predictable na buhay na to, dito mismo magaganap ang isang bagay na talagang pambihira. So sa gitna nga ng pang-araw-araw na buhay na yan, darating sina Pedro at Juan. Routine din para sa kanila, papunta sila sa templo para sa oras ng panalangin. Isang ordinaryong araw lang, yun ang akala nila. Tingnan natin yung bigat ng sitwasyon niya ha. Lumpo siya mula pa pagkapanganak. Ang buong buhay niya nakasalalay sa routine na to. Para sa lahat ng pumapasok sa templo, pamilyar na tanawin na siya. Parang bahagi na ng lugar, pero parang hindi naman talaga tunay na nakikita. At dito nagbago ang lahat. Huminto sina Pedro at Juan. Isang simpleng utos lang pero, grabe, binasag nito yung buong routine. Tumingin ka sa mamin. Bigla, nakuha nila yung buong atensyon niya. Ano bang inaasahan niya? Simpleng limos lang naman, di ba? Dito talaga nagiging interesante. Kasi tingnan niyo yung laki ng pagkakaiba. Ang ina-expect niya, barya lang. Barya, para lang makaraos sa araw na yon. Pero yung inalok ni Pedro, iba. Sabi niya, pilak o ginto, wala ako. Pero yung kung anong meron ako, ramdam niya yung pagkabitin, ano nga ba yung meron siya? At ayan na, hindi pera, kundi kapangyarihan. Napakalinaw ng sinabi ni Pedro, hindi ito galing sa kanila, kundi mula sa isang partikular na pangalan, sa isang partikular na autoridad, ang kay Hesukristo. Ito yung pinakasentro ng lahat. At yung resulta? Wow! Agaran at kompleto! Mula sa pagiging lumpo habang buhay, bigla siyang nakatayo, naglakad at tumatalon-talon pa sa sobrang tuwa. Hindi lang siya gumaling Yung kagalakan niya naging isang public spectacle, isang malakas na pagsamba na nakakuha ng atensyon ng lahat ng tao doon. Siyempre, nakilala siya ng mga tao. Teka, di ba siya yung pulubing lagi nakaupo sa pinto? Dahil dito, walang duda, totoo yung himala. At dahil sa pagkamangha, nagtakbuhan sila papalapit kina Pedro at Juan. Dito na nagsimula yung momentum. At ito yung talino ni Pedro. Nakatutok sa kanila yung atensyon ng lahat, di ba? Pero imbes na i-enjoy yun o hayaan na lang, agad niyang ibinaling. Ginamit niya yung pagtataka nila para buksan ng isang mas malalim na usapan. Agad niyang tinanong, bakit sa amin kayo nakatingin? Dito, napakalinaw ng argumento niya. Tingnan niyo yung contrast. Parang sinasabi ni Pedro, ito yung ginawa ninyo, pero ito naman ang ginawa ng Diyos. Ginamit niya yung mga aksyon nila laban kay Jesus at itinapat sa mga aksyon ng Diyos. At ano ang ebidensya? Yung mismong lalaking gumaling na nakikita nila na yon. At para lalong tumatak yung punto niya, ginamit ni Pedro tong titulo na to, pinatay ninyo ang pinagmulan ng buhay. Grabe, napakabigat at napaka-ironic na paratang, di ba? Ipinapakita nito kung gaano kalaki yung pagkakamali nila, na yung mismong nagbibigay buhay, siya pa yung inalisan nila ng buhay. Pero pagkatapos ng matinding akusasyon na yun, biglang nag-iba yung tono ni Pedro. Mula sa paninisi, nag-alok siya ng pag-unawa. Binigyan niya sila ng paraan para makita ang mga bagay-bagay sa ibang perspektibo. So, hindi ito para lang ipamuka sa kanila na mali sila, kundi para bigyan sila ng pagkakataong magbago. At eto yung pinakamahalagang parte ng paliwanag niya. Hindi sapat na mamangha lang sa milagro. Nagbigay si Pedro ng isang malinaw na landas, isang call to action. Magsisi, manumbalik sa Diyos, at bilang resulta, darating yung kapatawaran at kaginawawa. Simple, direkta, at punong-puno ng pag-asa. Para tapusin, ikonekta ni Pedro ang lahat sa sarili nilang kasaysayan sa pagkakakilanlan nila. Parang sinabi niya, uy, hindi ito bago. Katuparan to ng lahat ng ipinangako sa inyo at kayo ang unang-unang binigyan ng pagkakataon to. Ginawa niyang personal at urgent yung mensahe para sa kanila. At dyan natin nakikita yung buong kwento. Hindi nagtapos yung lahat sa paglakad ng lumpo. Simula pa lang pala yun. Isang kamanghamanghang pangyayari pero naging entablado lang yon para sa isang makapangyarihang paliwanag na nag-imbita sa buong komunidad na magbago. So, iiwan ko kayo sa tanong na to.
Yung aral dito ay hindi lang tungkol sa pananampalataya, kundi sa kapangyarihan din ng tamang komunikasyon. Yung abilidad na gawing makabuluhan ng isang sandali na kayang bumago hindi lang ng isang tao, kundi ng isang buong pamayanan.